nagpapasalamat sapagkat ang bawat isa ay nandito na naman upang makapagpuri, makapagbigay ng pinakamataas na papuri sa ating banal na Diyos. Tayo po yung manalangin. Maraming Diyos na banal, kami po ay nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa amin. Salamat, Panginoon, sa meron ng mga pagkakataon na makapag-alaga, makapagbigay ng mga papuri sa iyo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga awitin, pananalangin, pag-aaral ng mga salita, at gayon din sa iyo kung sa aming paghahalog sa iyo, Panginoon. Linisin mo, Panginoon, ang aming mga puso't isipan, samahan po kami ng banal na Espiritu, siya po ang maging tagapagturo, siya po ang mag-guide sa amin, Panginoon. Salamat po ng maraming ikaw po ang mag-bless sa bawat isa, Panginoon. At po nandayamin na namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Natingnan nyo na ba yung mga katabi nyo? Kung masaya? Kung may kagalakan sa kanilang mga puso, tingnan naman yan. Kasi yan yung ating topic ngayon. The fruit of the Spirit. Yung pangalawa, alam ko yung love na topic na natin yun. So yung pangalawang fruit of the Spirit. Basahin natin, Galatians 5:18-26. Tagalog muna. English pa rin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng utusan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan at kalasuan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pampupulang, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasaliman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkaingit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabanaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpapigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. At pinapuna sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, ang kanilang laman at ang mga masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay tayo ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Sa English, maganda rin po, if you bite and devour each other, watch out or you will be destroyed by each other. So I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit, and the Spirit what is contrary to the flesh. They are conflict with each other, so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. The acts of the flesh are obvious. Tingnan nyo itong mabuti, mga kapatid. Sexual immorality, impurity and debauchery, idolatry and witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Ito na yung fruit of the Spirit, mga kapatid. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Those who belong to Christ Jesus have crucified the flesh with its passions and desires. Since we live by the Spirit, let us keep in step by the Spirit. Let us not become conceited, provoking
and envying each other. Ang haba, mga kapatid. No? Actually, dapat ang binasa na lang natin yung fruit of the Spirit. Kaya lang, magandang nababasa natin yung mga naunang mga talata. No? So mga kapatid, tulad ng sinabi ko sa inyo, ang ating pag-aaralan ngayon is a life of joy. Naisip nyo ba mga kapatid, yung ating mga buhay, kung sinasabi natin tayo'y mga anak ng Diyos, tapos wala po tayong kagalakan na nagmumula sa ating Panginoong Hesus. Naisip nyo ba yun? Napakaganda po ng mga paalala ni Apostol Pablo sa mga taga-Galasya at gayon po din sa atin. Itong binasa natin. Dapat po ang pamaganda itong ating pag-aaralan, the spirit and the flesh, pero hindi po natin madadaanan lahat. Kaya minabuti natin itong joy na nagmumula sa Panginoong Hesus ang ating bibigyan ng pansin. Maraming tao o baka kasama tayo dito mga kapatid. Tingnan niyo kung mabuti ito. Meron naman tayong maayos na mga buhay. Meron tayong kunwari, meron tayong mga bait na mga guwapong asawa, may mga ganda at masuloring guwapong mga anak. Meron po tayong maayos na relasyon sa pamilya. Meron tayong mga kaibigan na maayos, komportabling bahay. Meron tayong sasakyan. Kahit pa paano, meron naman tayong mga maayos na kalusugan. Ayos naman yung career natin, ayos naman yung business. And yet, kung minsan mga kapatid, nagiging magagalitin pa rin tayo, insecure, nagwo-worry, nalulungkot, and especially meron po tayong takot sa buhay. Hinahanap po natin kung ano yung missing piece sa ating buhay, katulad na isang puzzle na nasa ating monitor. Parang may kulang, kapatid, kapag gano'n, na almost kumpleto naman tayo sa ating buhay. Pero bakit parang kung tingin natin, laging may kulang? Ano kaya yung nawawalang mahalagang bagay o yung piyesa sa ating buhay para maging maligaya tayo sa ating buhay? Natural lang po mga kapatid na mag-struggle tayo sa mga happiness sa mga panahon na meron tayong mga disappointment, sa mga problema, lalo na sa pagkawala ng mga maguwal, mga mahal sa buhay. Pero bakit kahit maayos itong ating buhay, hindi pa rin tayo masaya, wala pa rin ligaya na nandito sa ating mga puso? Ano kaya itong tumatama sa atin, itong nakaka-apekto sa atin, sa kabila ng kasaganaan, maayos naman ang buhay? No, marami pa rin setback, marami pa rin reklamo. At naniniwala ako mga kapatid, it's obvious na absence of joy that comes from the deeper relationship with God. Ito po yung nawawala sa atin. No? Kung minsan, yung word na happiness and joy, almost napapagkakalan natin parehas. No? Napapagpalit-palit natin. But sa ating mga buhay Kristiyano, when we strive for the Spirit or the fruit of the Spirit, joy, kung saan mailagay, imparts a permanent inner change of heart, mind, and soul. Mas malalim po yung joy, no? Kapag kinumusta mo yung isang tao, kumusta ka? Hindi mo naman sasabihin na I'm joy, no? Sasabihin mo I'm happy. So mas mabigat, mas malalim po yung joy, no? Maganda rin po ma-strive natin yung happiness, pero hindi mo kayang i-describe yung experience ng joy of the love of Jesus Christ. No? Ito po yung pinakamahalaga mga kapatid sa lahat. Pansinin niyo pong mabuti mga kapatid. Kapag wala po tayong joy na nagmumula sa Holy Spirit, parang kulang na kulang yung ating mga buhay.
yung sabi ng isang nanay. Sabi ng isang nanay, siguro Kristiyano to, at umatid siya sa church, at meron din siya mga anak. Sabi ng isang nanay, kung ano meron tayo, laging hindi sapat. We always want more. Tama ba yun, mga kapatid? Tama sa akin, sa tingin ko, laging ganun, laging kulang. Sabi niya, namimigay tayo ng kape, siguro sa church nila, namimigay tayo ng kape after worship service. Bakit hindi natin gawin yung Starbucks? Sana all, no? Gawin na yung Starbucks. Kape lang, di ba? Siyempre, nag-iisip din ng mas maganda. Sabi naman sabi naman ng isa, kapag single, gusto mag-asawa, gusto maging married. Pero kapag nag-asawa na, gusto naman maging single, gusto isa ulit. Yung kanya ng pangasawa, maraming reklamo, ganito pala ang mag-asawa na makahirap. No? Kahit na maganda, gusto natin lalo tayo maging maganda. Kahit na sexy na, gusto natin magpa-sexy pa. Kahit na mayaman na o maayos na yung buhay, gusto pa rin natin yumaman. No? Kahit may magandang trabaho, gusto natin mas maganda pang trabaho. Gusto natin laging mas maganda. Kahit na may mga laruan na lato-lato, gusto mo, iba't iba yung lato-lato mo. Pag pinagtugtog mo, gusto mo lumilipad yung mga star. Umiilaw. Hindi normal ang gusto mo, no? Gusto mo lagi kang nakakaangat, no? Kahit alam mo yung mga yung nagkukulik ng laruan. Kahit na parang bodega na yung mga bahay, kulang at kulang pa rin, hindi talaga sila nasa-satisfied. At yung mga mahilig sa sapatos, no, naging kulang din, no? Bili rin ng pili. Pipila pa, makikipagpuyatan pa. Buti na lang, tumigil na ako sa pagbili ng sapatos. Wala na pong bili. Alam niyo, pati yung mga mahilig sa bag, pati sa mga damit, sa mga talagang laging kulang, lalo na ngayon, ang bilis ng laging technology, pindot-pindot ka lang, andyan na, no? Andyan na natin. Kaya yung mga sa grupo ko sa sapatos, tatanggalin ko na siguro, para hindi na ako makabili. Nakaka-affect no? Sa mga kapatid, maaaring kasama tayo dito, talagang laging kulang no? Kasi hindi tayo exempted sa mga ganitong pag-iisip. Perhaps, yung paghahanap natin ng happiness sa mga bagay na nasa mga kapaligiran natin, sa mga nangyayari, sa behavior, sa attitude, sa mga material na bagay, maganda po lahat yan, mga kapatid. Magandang mag-reward din tayo sa ating mga sarili, sa ating mga pamilya, sa ating pagsisikap at pagpapagal. But the joy of Christ is much, much bigger. The joy of Christ is about a relationship with person. It's something you have access to, but it's also something you must choose. Laging may pagpipili, kapatid. Lagi tayong mayroong pagpipilian. Gusto mo ba magkaroon ng joy o hindi? No? May freedom tayo palagi. No? The Christian life is infused with joy. Siguro mag-agree kayo sa akin, mga kapatid, kung ang sasabihin ko sa inyo na ang pinakamasayang nangyari sa ating buhay, may kagalakan tayo sa ating buhay, ay yung moment na tayo po ay tumanggap sa Panginoong Yesus. Yung moment of salvation. Yon ang hindi na natin kayang i-express na kagalakan sa ating buhay. Sana nag-a-agree kayo dito, mga kapatid. Isipin nyo, mga kapatid, isa tayong makasalan, isa tayong papunta sa kapahamakan, isa tayong walang kakwenta-kwentang tao, isa tayong kaaway ng Diyos, pero dahil sa pag-ibig at pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos, pinadala ang ating Panginoong Jesus upang bayaran ang lahat ng ating mga
kasalanan. Bayaran ang kabayaran ng kasalanan. No? Mailigtas tayo sa tiyak na kapahamakan. No? Dati tayo public enemy number 1 ng ating Diyos Ama. Ngayon, dahil sa pagsampalataya natin sa Panginoong Hesus, tayo ay ginawang mga anak ng Diyos. Ang daming term na ginamit. Ginamit din yung adopted. Ginamit din yung kaibigan tayo. Ginamit din tayong servant. Isipin mo, maging servant lang tayo ng Diyos. Napakabuti na nun. Ang pinakamahalaga, yung maging anak tayo, mga kapatid ng Diyos, sa kabila ng ating pagiging makasalanan. Alam nyo, ang Panginoong Hesus mismo ang nagsalaysay sa Scripture, no, na dapat mayroon tayong joy sa ating mga buhay. Yung mga natagpuan, yung mga nawawala at natagpuan, lahat po iyon mayroong kaugnayan sa joy ng ating Panginoong Diyos. Yung shepherd, mga kapatid, hindi na natin bubuksan. Yung shepherd, meron pong 100 siyang sheep, pero iniwanan po niya yung 99 upang mahanap yung nag-iisa. So nagkaroon po ng joy ang Panginoon, lumatagpuan yung isa. Yung prodigal son na nawala at naglayas pero nagbalik sa bahay ng tatay niya. Ang sabi ng Scripture, Luke 15:7, I tell you that in the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. Acts 16:34, and he brought them into his house and set food before them and was overjoyed, since he had become a believer in God, together with his whole household. Tingnan po natin mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng joy in times of trial and discouragement. Luke 16:22-23. Blessed are you when the people hate you, and when they exclude you, and insult you, and scorn your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice on that day and jump for joy. For behold, your reward is great in heaven, for their fathers used to treat the prophets the same way. Napakaganda doon ng salat sa Tagalog yan, mga kapatid. Ang sabi, kapag pinagtatabuyan kayo, kapag kinapopootan kayo, kapag nilalait kayo, kapag pinaparatangan kayo ng masama dahil sa pagsunod sa Panginoong Hesus, tumalon daw kayo sa tuwa. Parang napakahirap naman nun, kapatid. Kaya ba natin ito? Talaga po kung minsan mapapakamot ka sa ulo sa mga sinasabi ng Scripture. Pero dapat gawin po natin ito, mga kapatid. Ito po yung utos sa atin. Maliban lamang na tayo ay tinutuya o tayo kinapopotan o tayo pinagtatabuyan dahil sa masasama nating ginagawa. Dahil sa ating mga samang ugali. Pero kung dahil sa Panginoong Hesus, ang sabi, tumalon daw tayo sa tuwa. Tumalon daw tayo sa galak. 1 Thessalonians 1:6. So receive the message with joy from the Holy Spirit in spite of the severe suffering it brought you. In this way, you imitated both of us and the Lord. Ang sabi sa James 1:2, Dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Diba kapatid? Isipin yung mabuti, no? When troubles of any kind na meron daw tayo sa ating mga buhay, sa ating mga dinadaanan, consider it an opportunity
or great joy. So, ibig sabihin, kapatid, kahit na napakahirap sundin ito, kahit na naghihirap ka na, dapat din po tayong magsaya, no? Dahil makikita natin sa kabila ng mga pinagdadaanan natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Alam nyo, hindi din natin talaga kayang ipaliwanag kung papaano gumagawa ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Kung minsan ang tingin natin, bakit? Pero yung pala, unti-unti, pinapaganda ng Panginoon. Sa ating perspective, pangit. Pero ang ganda pala ng plano ng Panginoon. Naalala niyo po yung kwento ni Pablo at saka ni Silas. Sila'y ginulpe, hinugupit, no? Itong mga example talagang extreme. Buti na lang wala na tayo sa mga ganitong panahon Si Pablo at si Silas, ginulpe, tapos hinagupit, ibinilanggo. Itong bilanggo na to, hindi katulad sa atin na may rehas. Kung minsan ay di aircon pa, no? Sa ibang mga hulungan. Ang sabi sa Acts 16:25, around midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening. Nakita nyo mga kapatid? Nasa bingit na ng kamatayan ang kanilang mga buhay. Tapos makakanta ka pa ng I will sing the goodness of God. No, napakaganda nun. No, that this is the day that the Lord has made. No, ito yung araw na nagawa ng Diyos at ako'y magsasaya. No, yung tunay na joy, kapatid, na kahit anong mangyari, na kahit sabihin natin na uubos na yung mga tabi-tabi mong mga ipon na mga kayamanan, no, na kahit sumisikip-sikip na yung mga budget natin, na kahit may nagkakasakit sa pamilya, kaya pa rin natin magpuri sa Panginoon, kaya pa rin natin magpasalamat. And even mga kapatid, sa pagtatapos ng ating mga buhay, kahit na nakaratay na tayo sa ating mga banig ng karamdaman, dapat matuto tayo magpasalamat sapagkat tayo po ay napahiram ng buhay ng ating Panginoon Diyos. Ito po yung dapat laging mindset natin, kapatid, no? Na anuman yung mangyari sa ating mga buhay, dapat meron tayong kaligayahan sa kaiguturan ng ating puso. Alam nyo mga kapatid, noong Tuesday, mga 7:30 ng gabi, doon sa aming bahay, meron kaming nadinig, umaluskos doon sa bubong. Matagal na namin pong narinig ito. Binabaliwala namin, akala ko pusa. Pusa, sabi ko, pusa na naman yun. Si Mrs. lagi din na narinig. Malimit, tingin ko, papapalit nito. So, nung isang Tuesday na yun, pinunta ko, sabi ko, parang hindi na pusa. Lumalakad mabigat. Kasi alam nyo man yung pusa, di ba? Pag naglakad, in-imagine ko, hindi ganito kaluskus ng pusa. Punta ako doon sa taas. Dahan-dahan pa ako makit sa taas doon sa second floor. Nagulat ako, kapatid. Iniisip ko sa aking mind, pusa yung makikita ko. Nag-iisip na kayo, siguro manananggal na agad ang hindi. Nakita ko ay tao, kapatid. No? Tao. So kinalabutan ako. Sabi ko, bakit may tao dito? So, siyempre, alam mo, yung mga biglaang pangyayari, hindi mo alam yung gagawin mo. So, anong gagawin ko? Di, siyempre, pupurahin ko pa ito. O, siyempre, kailangan mabait ako, no? Mga ganung bagay, no? Kailangan hindi ako magpura dahil pastor ako, ba? Isip ko, sinigawa mo na lang ngayon. Oo, sabi ko gano'n. Anong ginagawa mo dyan? Anong sabi ng tao doon? Nagtatagpi ako ng panahon ng diyero, sabi niya gano'n. Napakabait naman ng tao, nagtatagpi ng diyero gabi. Ang mali ko lang, hindi ako nakakuha ng flashlight at namuhaan ko. Hindi ko, siyempre yung mga ganung pagkakataon pala, mga kapatid,
kikilabutan ka rin. No? Kahit na hindi manananggal yung nakita mo, kikilabutan ka rin eh. No? Buti na lang wala akong disabog. No? Si Brad Leo meron eh. So, sinasabi ko lang ito mga kapatid, kung wala tayong joy, no? Siguro, at wala tayong peace of mind, siguro hindi na kami nakatulog ng mga panahon na yun. Ano na kami, matataranta na kung anong gagawin namin, patawag na ng pulis. No, at sabi nga ni Kuya Mano, i-blatter na lang natin. So, punta kami ng pinilatter na lang. So, hanggang ngayon, naglagay na lang muna ako ng ilaw doon at saan ako epekto yung ilaw. At ang inisip ko, maglagay ng kuryente para pagkawag na, hindi matotas na siya. So, ang gusto ng Panginoon mga kapatid, God wants you to be joyful. No? Sabi ng ni Bruce Larson, maganda itong sinabi ni Bruce Larson. Kaya medyo maliit dito, no? Joy is the surest sign of the presence of God. Ito daw ang pinaka-sure sign ng presensya ng Diyos. The bottom line for you and me is this: grimness is not a Christian value. So yung grimness, parang yung hindi ka nasisiyahan, hindi ka naliligayahan. If God, no, there are no such things. So makinig mga kapatid, walang malulungkutin, bugnutin ng mga anak ng Diyos. If God is really the center of one's life and being, joy is inevitable. Kung ang Diyos ang sentro ng ating mga buhay at pagiging tao, ang kagalakan ay hindi mapipigilan. Ibig sabihin, ito po'y siguradong sigurado, diretsong-diretso sa ating mga buhay. If we have no joy, we have missed the heart of good news yun, and our bodies as much as our souls will suffer consequences. Sabi, kung wala daw tayong kagalakan sa buhay, mga kapatid, mamimiss natin yung isinasabi ng salita ng Diyos, yung good news. At siyempre, tayo din ang maaapektuhan. Yung buhay natin at maaapektuhan, yung katawan din natin ang maaapektuhan kapag lagi tayong malulungkutin, kapag lagi tayong matatakutin, kapag lagi tayong walang kagalakan na nagmumula sa Panginoong Diyos. Even God, mga kapatid, ipinakita niya sa atin ang experience ng ma-experience yung joy. No? So kung tayo po ay sa Kanya at mga anak niya, dapat na-experience din po natin ito. In fact, kapatid, the greatest joy of God seems to be about His people. Ang pinaka-greatest joy ng Panginoong Diyos ay nasa ating mga anak niya. Kaya mga kapatid, hindi ko maintindihan bakit merong mga Kristiyano na magbugnutin, magagalitin, at may mga kapatid na hindi magkaintindihan, away ng away. Merong konting bagay lang reklamo na sa mag-asawa. No, lagi nagbabakayan. Alam niyo mga kapatid, maraming technique sa pagkaasawa para hindi kayo nagkakasalubong. No? Pag-aralan mo mabuti kung ano yung ugali niya. Kapag salita ng salita yan, kapatid, huwag ka nang bumibo. No? Lalo na sa mga asawang babae, mga kapatid, pakiindan mo mabuti ito. No? Ang sabi, customer is always right. Pero iba na mga kapatid ngayon, wife is always right. No?
Yan na ngayon yung tama, mga kapatid. Lagi silang tama, kaya yung mga kalalakihan natin, wag nang sasagot kapag nag-iinit na ang ating mga asawa. Para wala nang gulo, mga kapatid. No? At kung minsan, iintindihin nyo. No? Bakit kaya ang init-init ng ulo nito? Pakinggan nyo to para maibili kayo ng ano. Bakit kaya ang init-init ng ulo nito pagdating? Lagi nyong iisipin, mga kapatid, ikaw ang pinaka-paboritong tao na inyong asawa. Kaya sa'yo lagi binubuton kasi ikaw yung pinaka-paborito niya eh. Diba? Kahit sa mga anak, ikaw yung pinaka-paborito kaya ka napapagalitan. Yun na lang ang ilalagay nyo sa sarili nyo. No? Huwag nyong mabibigyan ng mga ibang kahulugan. Kayo ang pinaka-paborito. Tandaan po natin, mga kapatid, kapag nasa tamang relasyon tayo sa Panginoong Diyos, doon nagre-rejoice ang ating Panginoon Diyos. At sa mga tamang relasyon natin sa Panginoon, doon natin ma-experience ang tunay na kahaligayahan ng ating buhay. Naisip nyo, kapatid, hindi sa laki ng kita, kaya tayo magkakaroon ng tunay na kaligayahan. Malaki yung kita, malaki ang gastos. Malaki sa sasakyan mo, magagara sa sasakyan mo, malaki din ang maintenance. Mataas ang posisyon mo, magagad ka ng mataas na posisyon, mataas na pinag-aralan, marami ding bagot sa mga ganyan. Maraming stress, hindi masaya. Hindi sa ganda rin ng pamilya, pero maganda po yun. No? Pero walang perfectong pamilya. Matatagpuan po, mga kapatid, ang tunay na kaligayahan, kagalakan sa ating relasyon sa ating Panginoong Diyos. Paano pa po magkakaroon ng joy? Surrender to Jesus Christ. Subok mo natin ang ating mga buhay sa ating Panginoong Jesus. Ito yung maganda, kapatid. Christian joy, gusto wala ba? Christian joy is letting Christ live out His life through you so that what He is you become. Ito naman talaga yung gusto ng Panginoong Yesus sa atin, no? Ng Lord sa atin, na habang nandito po tayo sa lupa, ipakita natin kung ano si Kristo sa ating mga buhay sa ibang tao. Tayo po dapat yung maging ehemplo. No? Kaya nga po Christian ang tawag sa atin. Nandoon yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Tandaan niyo po ito, kapatid. Kapag maloko-loko ang ating testimony, kapag mainitin ang ulo natin, kapag hindi pa rin nawawala yung palangkuran natin, kapag nandiyan pa rin yung pagiging mayabang natin, kapag hindi mawala yung pagiging marites at marisol natin, mga kapatid, si Kristo po ang mapupulaan. No? Ang ganda yung sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, 1 Peter 1:8. You love Him even though you have never seen Him. Though you do not see Him now, you trust Him and you rejoice with a glorious, inexpressible joy. Ito yung maganda, no, kapatid. Sabi ni Apostol Pedro, tayo daw mga Kristiyano, meron daw tayong unique joy. Bakit? Bakit kaya? Sabi niya, even o kahit na hindi natin nakita na hawakan ang Panginoong Jesus in flesh, no, sa sandaling tayo po ay sumampalataya sa Kanya, meron po tayo inexpressible joy, full of glory. O mga kapatid, tandaan po natin, Christian joy is continuous. Dire-diretso po ito, never ending. Ito po yung constant joy. Hindi po ito nakasalalay sa mga nangyayari sa atin or kahit na kanino pa man. John 16:22, so you have sorrow now, but I will see you again. Then you will rejoice, and no one rob you of that
joy. Sabi ng Lord sa mga disciples, medyo malulungkot kayo ngayon. Nagpapaalam ang Panginoon sa Kanya. Malulungkot kayo. No? Kasi may iwan ko kayo, hindi nyo muna ako makikita. Pero pag nagkita tayo muli, sabi niya, no, walang makakaagaw sa inyo ng joy na mayroon kayo. Napakaganda nun mga kapatid. No, yung pangako ng Panginoon sa kanila at sa atin. At alam niyo, maganda rin yung illustration ni C.S. Lewis. Sabi ni C.S. Lewis, sabi niya, yung sasakyan, ginawa para umandar, kailangan merong petrol. Kailangan merong gas o diesel, kailangan merong gatong. Pagkamat meron na ngayon mga electric car, pero ang illustration niya ay doon sa mga sasakyan na may gas or diesel. Makinig mo ako tayo mga kapatid. Now, God designed human machine to run on Himself. So tayo daw mga tao, parang machine, at dito sa loob ng ating mga buhay, sa ating mga buhay mga kapatid, doon mag-ooperate ang ating Panginoon Diyos. Ginawa ng Diyos yung mga tao, tayo mga anak ng Diyos, no, para mag-ooperate siya sa atin, no, sa mga Kristiyano. At ang Diyos mismo ang fuel. Tayo yung machine, ang Diyos ang fuel. So kailangan maburn po natin ito, kailangan magtrabaho yung fruit of the Spirit natin sapagkat yung fuel ay ang ating Panginoong Diyos kailangan mag-operate para gumana po mga kapatid. Makita yung bunga sa ating mga buhay. No? Kailangan po ito kapatid, hindi pwede pong walang mga bunga. Walang ibang way kapatid para tayo mag-operate. God cannot give us happiness and peace apart from Himself. There is no such thing. Kaya sa ating mga buhay Kristiyano mga kapatid, dapat alisin natin yung mga alamat. Alamat na wala akong oras. Pare-parehas lang po tayo meron dito 24 hours. Alamat na wala akong oras magbasa ng Bible. Alamat na wala akong panahon mag-devotion. Alamat na wala akong panahon mag-pray, mag-worship. There is no such thing kapatid. No? Alam nyo, kaya wala tayong panahon sa mga bagay-bagay na yan. Kasi napupuno na tayo ng ibang mga bagay-bagay. Nabubusog na tayo sa mga ibang bagay-bagay. No? Meaning natin, lahat tayo, hindi tayo accepted kapatid. No? Sa dami ng ating mga pinagkakaabalahan. May trabaho tayo, may pamilya tayo, meron tayong mga hobbies. Pero kapatid, ang pakiusap ko lang sa bawat isa, gawin namin priority. Para mawala yung mga alamat. Kailangan i-prioritize natin ang Panginoong Diyos. Hindi naman po mahigpit ang Panginoon lahat naiintindihan niya sa atin. Kahit kapirasong prayer, kahit kapirasong verses, kahit kapirasong devotion, kung yun lang ang kaya mo kapatid, sabihin mo sa Lord, Lord, ito lang yung kaya mo. Pero dapat hindi po mawawala yan sa atin. No? Paano pa magkakaroon ng tunay na kaligayahan o kagalakan? Submit to the Spirit of God. Alam niyo mga kapatid, napakaganda po talagang gulay-gulayan yung grace ng Lord. When we become a Christian, yung Holy Spirit tumitira po sa ating mga puso. Sa bawat isa sa atin. Imposible po na ikaw sasabihin mong Kristyano, tapos hindi tumitira sa iyo yung Holy Spirit. Imposible po yun. Yun po ay automatic. Na once na born again ka, ang Holy Spirit ang titira sa atin. No? Kaya po kapag magtatanong sa atin, posible ba na ang isang born again o ang isang Kristiyano, ang isang anak ng Diyos ay patuloy na magkakasala? Kayo na po yung sasagot yan mga kapatid. Si
Sino po yung nakatira sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip? Yung Holy Spirit. So, kapag gumagawa tayo ng kasalanan, meron pong bubulong sa atin, no? Na mali yung ginagawa natin. No? At kapag nagpatuloy tayo sa mga kasalanan, mga kapatid, nalulungkot yung Holy Spirit. No? At alam nyo, kapatid, para tayo may tuwid, minsan gigisingin tayo, minsan tatapikin tayo, minsan didisiplinahin tayo dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Manghanap tayo eh. Hindi pwedeng hindi tayo itutuwid. Kaya mga kapatid, ang payo ko sa atin man lahat, no? Alam naman natin yung mga mali at tama. Itama natin. Kung hindi natin kaya, humingi tayo ng tulong sa Holy Spirit. Humingi tayo ng tulong sa ating Panginoong Diyos. No? Ephesians 4:30-32. And do not bring sorrow to God's Holy Spirit by the way you live. Remember, He has identified you as His own, guaranteeing that you will be saved on the day of redemption. Get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as all types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Ang ganda ng mga kapatid, no? Ang sabi, huwag daw nating bibigyan ng sama ng loob ang Holy Spirit. Huwag nating palulungkutin ang Holy Spirit. No? Sapagat ito yung nag-shield sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na tayo'y maliligtas sa pagdating ng panahon na tayo marap sa ating Panginoong Diyos. Ang ganda ng mga sinabi dyan, alisin na yung mga pag-aaway-away, mga masamang ugali, masamang gawain. Instead, maging mabuti tayo sa bawat isa, magpatawaran sa mga kasalanan ng bawat isa, katulad ng pagpapatawad ng ating Panginoong Diyos. Sumunod mga kapatid, study the Word of God. Huwag ito pong mawawala sa buhay natin kapatid. Sapagkat yung Bible, yung Holy Scripture, yung po yung handbook of joy. No? So, take time to read kapatid. No? Kung minsan, nakalimutan na talaga natin eh, no? Minsan na, natin, pinadala yung technology, dala-dala na natin ang Bible. Pero minsan, pagka nagbabasa tayo ng Bible sa cellphone, may tutunog, may lalabas na kung ano-ano. So, nawala na yung ating devotion. So, kung yun ay nagiging distraction, kunin natin yung old school na Bible. Yung dati pa rin. No, patayin mo na yung cellphone, magbasa po muna tayo ng konti. Mga kapatid. Very effective po yan, mga kapatid. Tandaan yan. Jeremiah 15:16. When I discovered your words, I devoured them. They are my joy and my heart's delight. For I bear your name, O Lord God of heaven's army. So mga kapatid, tingnan nyo, yun lang po talaga ang paraan para magkaroon tayo ng kaligayahan, ng kagalakan sa buhay. Paano po tayo makakaiwas sa mga kasalanan? Isa lamang yung paraan. Psalms 119:11. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Very effective to kapatid. Kapag malapit ka sa Lord, kapag lagi ka nagbabasa ng Bible, naitatanim mo yung mga salita ng Diyos. At yun lamang ang paraan para hindi tayo magkasala laban sa Kanya. And sumunod mga kapatid, spend time in prayer. John 16:24, you haven't done this before. Ask using my name, and you will receive, and you will have abundant joy.
Napakahalaga po ng nagpe-pray, kapatid. Kailan po tayo huling nag-pray? No? Pakikipag-usap sa Lord. No? Alam mo, sabi niya ng Lord, hindi nyo ginagawa ito palagi. Naghihintay lang ang Lord sa mga hihilingin natin, sa mga babanggitin natin. No? Baka yung silid mo sa langit punong-puno. Nandun ang bisikleta, nandun ang sapatos, nandun ang kotse, nandun ang bahay. Samantalang yung iba, wala nang laman kasi nahingi na niya lahat. No? So, mag-start na tayo mga kapatid ngayon humingi sa Panginoon. At hindi lang po paghingi, kapatid, kundi magpapasalamat, pagpupuri sa umaga pa lang. No? Paggising mo pa lang, magpasalamat na tayo at tayo po ay buhay. May kalakasan, gumagalaw. Maganda yung araw, maganda yung liwanag, maganda yung dilim, madaling araw. Tapos kakain ka ng pandesal at lublog. Magpapasalamat mo rin yun, kapatid. O minsan may kasilyo pa. Tapos yung kape mo, may creamer. Yung iba, wala din na nagki-creamer. Napakabuti ng Panginoon, kapatid, kapag tinignan mo bawat isa sa paligid mo lamang, napakadaming blessing na agad. At mga kapatid, kung sinasabi natin may joy tayo na nagmumula sa Panginoong Diyos, kailangan i-share natin yung ating buhay sa mga nakakasalamuhan natin. Share your life to others. Ang buhay Kristiyano, kapatid, hindi talaga madali. Hindi po talaga ito madali, mahirap po ito. Lalo na, kapatid, kung nag-iisa ka. Lalo na kung magtataray kang lumaban na nag-iisa ka lamang. Kaya napakagandang malaman, kapatid, o napakaganda na may pakita natin, may padarama natin, may share natin ang buhay na kahawa-hawa sa mga nasa paligid natin. Hindi buhay na kaawa-awa, yung buhay na may Kristo, kapatid, buhay na may joy mula sa Panginoong Yesus. Para lapitan tayo ng tao. No? No, mahalaga po yan. Yun yung pananaw natin sa buhay. Yung maaliwalas sa mukha. Tingnan niyo ulit, mga kapatid, kung maaliwalas pa ang mga mukha ng ating katabi. No? Alam na bakit kailangan maaliwalas yung mukha, kapatid? Kasi yung mga lalapit sa atin, baka sabihin, paano ko lalapit dyan? Parang mas malaki pa yung problema sa akin. Laging nakakulot ang noo. Laging parang pinagbagsakan ng langit at lupa. So, kailangan maaliwalas yung pananaw natin sa buhay. Kaya dapat, kapatid, bawal yung nakasimangot. Bawal yung nakapunot yung noo. Bawal yung laging nakatungo. Para lapitan tayo ng tao. Akala kasi ng iba, kapatid, yung mga nakakulot ang noo pag nagwo-worship, no? Yung mga nagwo-worship na talagang hindi mo maipinta yung mga mukha. Yun yung mga banal, yun yung mga matured. No? Akala ko, yung araw, ganun eh. No? Talagang pa sa bubuhatan ng mukha, sa harapan. Talagang hindi mo maipinta, talagang nakagano talaga. Pero hindi natin ma-judge, baka ganun talaga sila mag-worship. Talagang buo-buos yung Pero, dapat maaliwalas yung mukha, mga kapatid natin. No? Lalo na pag nag-worship tayo, tapos nararamdaman natin yung kagalakan ng Panginoon, nararamdaman natin yung kapangyarihan ng Panginoon buo-buo sa atin. No? Mararamdaman yun ng mga nakapaligid sa atin eh. Mararamdaman yun ng mga kakilala natin na iba pala kapag Kristiyano. Iba pala kapag mga born again. Iba pala kapag uma-attend ng worship service sa Ligaya Bible Church. Mga kapatid, sabi sa Scripture,
Romans 12:15. Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. Alam ko, kapatid, maraming mga Kristiyano magaling sumama sa mga iyakan, pagdadalamhati, sinasamahan tayo sa pagluha. Pero sana, kapatid, sama-sama din tayo sa pagre-rejoice sa ating Panginoong Diyos. Be happy with those who are happy, and weep with those who weep. No? And you and I were created for joy, and if we miss it, we miss the reason for our existence. Yung pala, kapatid, no? Tayo pala, ikaw at ako, kinreate para sa kaligayahan, para sa kagalakan ng Diyos. At kapag wala sa atin ito, na-miss natin yung reason kung bakit tayo nag-exist. Kaya dapat, kapatid, bulay-bulayan namin ito palagi. No? Na walang Kristiyano na malulungkutin. Walang Kristiyano na bugnutin. Kapatid, maaaring, maaaring meron tayong mga pinagdadaanan, maaaring meron tayong mga karamdaman, may problema sa pamilya, meron mga nagkakasakit, but we can rejoice in the Lord. Hindi man maganda, no, yung pagtrato sa iyo ng boss mo, na 15 years ka na, ikaw nandyan ka pa rin. Hindi man fair yung trato sa iyo ng professor mo. No, na ikaw na yung leader, pero ikaw pa yung pinakamababa ang grade. So, naramdaman yun. But we can rejoice in our Savior. To rejoice in the Lord means we rejoice in our unchanging relationship with our sovereign Lord. Jesus made it very clear that our joy is a priority for Him when He said, John 15:11, I have told you these things so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. These things have I spoken to you so that you will be filled with joy. Yes, your joy will overflow. Sabi ng Panginoong Jesus, naibigay ko na sa inyo lahat. Naibilin ko na sa inyo lahat through Scripture. Lahat ng gusto nyo, ibibigay ko sa aking kalooban. Ipaubot nyo sa akin lahat ng mga kaibigan nyo. Sabi niya, ibibigay ko yung kagalakan na mayroon ako so that walang makakaagaw, mag-uumapaw yung kagalakan na mayroon kayo. Tayo pa yung nalang. Manaming Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita, nalaman namin, Panginoon, na ang tunay na kaligayahan ay hindi namin makukuha sa mga material na bagay, sa aming mga tinatangkilik. Bagamat yan po ay part ng iyong mga blessing, Panginoon. Part ng pagbibigay mo sa amin ng iyong kabutihan. Pero yung tunay na kagalakan, Panginoon, ay sa iyo lamang matatagpuan sa aming relasyon lamang, Panginoon, sa iyo. Matatagpuan ng tunay na kagalakan namin, Panginoon. Panginoon, turuan mo po kaming maging makontento sa mga blessing mo, Panginoon Diyos. Alam namin, Panginoon, na bubungos sa mga blessing. Pero hayaan mo yung Holy Spirit ang magsabi sa amin ng mga bagay na ikakatuwa mo, Panginoon.
magbibigay din sa iyo ng joy. Sapagkat yung joy na nagmumula sa iyo, yun ang tunay na magbibigay sa amin ng kasiyahan o Diyos. Ang walang patid na kasiyahan, ng pananaw sa buhay, kung paano namin titingnan yung mga bagay na nangyayari sa amin, Panginoon. Alam namin, ang lahat ng mga bagay man ginagawa mong upang para sa aming ikabubuti, Panginoon. Salamat po sapagkat pinakita mo sa amin na ikaw ang Diyos na buhay, kumontrol ng lahat ng mga bagay, at pinapakita mo sa amin, Panginoon, na kahit kailan hindi mo po kami iiwan, hindi mo babayaan man. Kailangan naman namin, Panginoon, pumili kami kung sino ang aming bibigyan ng priority sa aming mga buhay. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mababago yung aming mga perspective, mga pananaw sa aming mga buhay, Panginoon. Na sana, Panginoon Diyos, makapagbigay kami palagi ng mga panahon sa iyo, O Diyos. Salamat po ng marami, Panginoon, sapagkat kahit po kami ay maraming pagkukulang sa iyo, Panginoon, nandiyan ka na laging nagiging tapat sa amin. Kaya, Panginoon, sa aming mga buhay, ay patuloy po namin ikaw pasasalamatan at itataas ang iyong banal na mga. Salamat po ng maraming O Diyos, at ikaw po ang mauna sa aming mga buhay at sa mga natitira pa naming mga gagawin. Lahat po ng itigamit na namin sa aming pangalan ng Panginoon Jesus.